nagpagamit po siya sa Panginoon and gave birth to a son who saved people for their destruction. Siya po ang nagdalang sanggol, no? Para po ipanganak yung ipinangako po na tagapagligtas. There was a self-righteous man named Saul na naging Paul, na ang mission lamang po niya was to persecute and kill Christians. But he became history's greatest church planter. Wow! Mga tao po na galing po sa mababa, pero dahil po sa pagkilos ng Panginoon, all these testimonies is a work of an awesome God. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Ano po makikita po natin dito mga kapatid? It is God who sees beyond earthly circumstances. Papunta po yan sa unlimited possibilities of life. So ang God po ang nakakagawa lang yan. Ang God lang po ang pwedeng kumilos po ng ganyan. Beyond earthly circumstances. Kasi po pag pinag-usapan po natin yung earthly circumstances, kumisan ang daming restrictions eh. So ang dami pong pwedeng hindi mangyari. Pero God will lead you into unlimited or limitless possibilities of life. Alam po ninyo mga kapatid, your life could be so much more if we only dared to live with radical faith. Sabihin nga po ninyo sa inyo pong sarili, my life is so much more. Grabe po, no? Yung nakikita po ninyo ngayon sa inyo pong sarili, lampas po dyan ang pwedeng gawin ng Panginoon. Siguro po marami na pong testimony po yung iba sa atin. Yung iba baka nawalan po ng testimony kasi po pinigilan na po natin eh, no? Tayo na din po minsan ang nagsabotage nung pwedeng mangyari po sa buhay po natin. Nagsettle lang po talaga tayo na housewife, nagsettle na lang po talaga tayo ng common laborer. So tayo na po minsan ang nagsettle in, pero baka hindi pa po yan ang plano po ng Panginoon because our life could be much more kapag nagtiwala po tayo and we dared to live in radical faith. So what is radical faith, mga kapatid? Pag sinabi po bang radical faith, ano po ang ibig sabihin po niyan? So mas maintindihan lang po natin yung radical faith kapag iniisip po natin ito. Radical faith is willingness. Ito po yung pinaka-common na meaning po ng radical faith. Radical faith is our willingness to give up something for the sake of total surrender. Ulitin ko lang po. Radical faith is willingness to give up something for the sake of total surrender. Yun po ang magandang meaning na palagay ko magigets po natin talaga, yung kahulugan. Yung po bang kagustuhan mo na mag-give up ng isang bagay na ang tingin mo very comfortable ka rito, this is your security, this is the familiar thing to you, pero i-give up mo siya for the sake of total surrender. That is radical faith. Dito po sa istorya po natin, in our passage, what is radical faith? And for an answer, mga kapatid, para makita po natin ang sagot, let's look at Abraham's life. At tingnan po natin, discover po natin at least 3 characteristics of radical faith. Sabihin nga po natin, radical faith. Hindi po natin masyadong napag-uusapan yan. Usually, napag-uusapan natin faith. Pero hindi natin napag-uusapan radical faith. Yung po bang kaya mo talagang may buwis buhay po tayo talaga na aksyon. Yan, galawang buwis buhay. With regards to our faith, minsan hindi po yung parang poise na poise lang at very gentle ang kilos, kundi minsan buwis buhay po talaga ang atin pong pananampalataya. So let us look, mga kapatid, sa buhay po ni Abraham.
So, ang number one po natin, faith becomes radical because of its willingness to take risk. Ang pananampalataya nagiging radical dahil po, mga kapatid, meron pong willingness, meron pong kagustuhan to take risk. Okay, di bali panganib, di bali parang unsure sa hinaharap, tuloy pa rin. Okay? Minsan parang uncertain, hindi mo pa talaga siya kita, pero dahil radical yung faith, naniniwala ka pa rin, tuloy pa rin. Sa chapter 12, Genesis 12, 4 and 5, ito po yung ating mababasa po doon. So Abram went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old. Ilang taon po mga kapatid? 75 years old when he set out from Haran. He took his wife Sarai, his nephew Lot, all the possessions they had accumulated, and the people they had acquired in Haran. And they set out, sabihin nga po natin, set out for the land of Canaan, and they arrived there. So ang first essence po talaga ng faith is risk. Ang faith, makikita po natin, may pananampalataya tong tao na to kasi nag-take ng risk. So yung pinaka-substance, parang gusto mong makita naman doon sa tao na hindi masyadong sigurista. Di ba kung minsan ang kilos natin ay sobrang sigurista, no? Pero kapag nag-take ng risk, iniisip natin radical ang taong ito. Merong faith ang taong ito. That's the substance of radical faith. Ang normal po na tao, you want to live in the familiar things. Yung routine po natin na nangyayari araw-araw, yun yung iniisip natin na sobrang secured po tayo dyan. Okay? Pero, eto po yan mga kapatid no? Our faith is being challenged. China-challenge talaga yan ng Panginoon. And God calls us to move out. Inuutosan po tayo ng Panginoon to move out. Ano man ang sanay po kayo ngayon, inuutosan po tayo ng Panginoon to move out. God does not let His people settle in and get too comfortable. Ewan ko kung gusto po ninyo marinig po ito. Hindi ko alam kung gusto po ninyong marinig po ito. God is always offering new future and God is always offering a new beginnings. Yun naniniwala, can you say amen? Regardless of our age, regardless of your handicap, regardless of your situation, no matter what your age, no matter what your past, kahit ano pa ang nakalipas natin, no matter what is your present, ang God nag-o-offer po sa atin ng new future and new beginnings. Kailangan lang po talaga, maniwala po tayo dito mga kapatid. God is not finished with you yet. Alam po ninyo, tapos lang tayo kung nasa langit na tayo. Amen po ba? Gusto niyo po ba finish contract na tayo dito sa mundo? Of course, hindi pa. Kahit nga naghihirap ka sa buhay. Ako noon, pagka nakaka-experience po ng hirap, sabi ko, mahirap din ang buhay talaga. Pero mas masarap pa rin ang buhay. Tama po ba? Kung minsan nako-confront ka ng maraming problema, parang ang hirap naman ito, Lord, kailan ba ako gagraduate sa problema? Pero sa totoo lang, pagka nagre-reflect ka rin, mas mahalaga pa rin, at least, Lord, buhay ako. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa mga necessities of life. Kasi dumarating po yan. The fact na buhay po tayo, malamang, napoprovide pa rin ang atin pong pangangailangan. God has a plan and place for you. Meron po tayong tamang lugar, mga kapatid. Kahit ano ang edad, kahit ano ang nakaraan, kahit ano ang iyong kasalukuyan, kahit ano ang iyong sitwasyon, don't ever count yourself out.
Sabi nun sa katabi mo, never count yourself out. May lugar po tayo mga kapatid. Minsan siguro out na talaga ako. Wala na ako. Wala akong kayang ibigay. Okay? Wala na talaga. Wala akong magagawa sa buhay. I'm out. So walang-wala na po tayo. God alone knows the unlimited possibilities of your life. Only God. Wala na pong iba. Ang Diyos lang po talaga ang nakakaalam ng unlimited or limitless possibilities na pwedeng mangyari po sa atin. Tingnan po ninyo to, no? Ang panawagan po ng Panginoon kay Abraham is to take risk. Okay, bakit po mga kapatid? Nung tawagin po si Abraham, hindi naman po binanggit ng Panginoon Binanggit, ang sabi niya, dadalhin kita sa lupain na ipapakita ko sa iyo. Tama po ba? Go to the land, I will show you. I will show you pa lang Hindi mo pa nga nakita. Tama po ba? Buti na lang kung dadalhin ka sa isang lugar na napasyalan mo na. At least, meron kang kasiguruhan. Nag-iisip ka, mukhang nagiging kampante ka, possible na meron kang kaalaman, meron kang knowledge, meron kang pagsisimulan, kasi alam mo. Pero ang sabi po dito, I will give you a land that I will show you. Go to the land that I will show you. Pero si Abraham, sabi po dito, they set out. O he set out. Makikita po natin dito mga kapatid na siya po talaga ay meron pong radical faith dahil po siya ay nag-take po ng risk. Alam po ninyo mga kapatid, isa pang naging parang sabihin po natin ay radical po ito because God often calls us to give up something or to let go. Ang original po na command ng God, siya po talaga yung umalis, mag-move into the land that God will show him. Pero sinama po niya ang kanya pong tatay. Okay? Kuminsan nagiging matagal po yung journey dahil po meron po tayong ayaw talagang i-let go sa atin pong mga buhay. Sometimes our journeys has been delayed because of our unwillingness to let go. Meron po tayong hindi nile-let go. Gusto po pa rin natin mag-remain sa atin po mga comfort zone. Ito yung situation na gusto ko. Sanay na ako dito sa routine na ito. So, tingnan po natin na in a practical way, sana po ba talaga tayo sanay? Kuminsan nga po may mga broken relationship. Ayaw po nating mag-move on doon po sa sasauli, restoration of relationship na tingin po natin mas maganda kasi nasanay na rin po talaga tayo. So may mga ganun no? Kung halimbawa, karamihan mga lalaki, kung nasanay po sa bisyo, sanay na po tayo, yan ang routine po natin, ayaw po nating mag-move forward. Kasi po pag meron pong meron po tayong tinatawag na chains, normally meron po yung pain, meron pong effort na ginagawa. Ayaw po natin ng ibang journey na dapat po nating gawin. We'd rather remain in our comfort zone. Gusto po natin doon po talaga, even if this is not our good situation in life. So, tanong lang po mga kapatid, habang ang marami po sa atin nagsusulat, ang marami po sa atin ay nakikinig, ang tanong po natin, what are those things that you are unwilling to live? Meron po ba tayong mga haran? Ito pong si Abraham, nag-stay po siya sa haran. Okay? Nung mamatay yung tatay niya, saka lamang po siya nag-move forward, nag-set out para po pumunta ng Canaan. What are your parang sinasabi po nating haran sa atin pong mga buhay?
ano po yung mga comfortable things for you. Pwede po itong career, pwede po itong handicap, pwede po itong relationship, pwede po itong possession, pwede po itong habit na comfortable po tayo sa mga bagay po na ito. What are you unwilling to change? Anong mga bagay po ito na ayaw na po nating baguhin? Very dear sa atin, nakakling na po tayo dito at ayaw na po natin magbigay pa ng effort. Be radical. Take a risk. Make an effort. Mas maganda po itong mga bagay po natin. Mga bagay na ito, na alam po natin, dito po lalo nating makikita ang pagkilos ng ating Panginoon. Ang number 2 natin, faith becomes radical because it rests on solid promises. Nagiging radical yung pananampalataya dahil po nakasalig po ito, no? Ang pundasyon po nito ay yung pong solid promises ng Panginoon. Chapter 12, verses 1 to 3. The Lord had said to Abram, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you." Okay po, mga kapatid. Ang second characteristics of radical faith, willing po siya na mag-take ng risk dahil po sa solid promises ng Panginoon. Sino po ang may bigay? The Lord said to Abram. Yun po ang magandang praise po dito. The Lord said to Abram. Ang Panginoon po kasi ang nangako. If it is God, this is a solid promise. Hello. Pwede po ba nating palakpakan muli ang Lord? If it is from the Lord, if it is from God, if God said it, it is a solid foundation, it is a solid promise from the Lord. Galing po ito sa Kanya. Sabi po niya, I will make you a great nation, I will make your name great. God's call rests on His promises. Ito po yung makikita po natin na si Abraham, hindi po siya talaga nakatanggap ng detalye. Anong klaseng lupain ang ibibigay po sa kanya? Hindi binanggit po sa kanya. Pero ang binanggit lang po sa kanya ng Panginoon na ang tiyak, yung pong mga pangako po niya. Tama po ba? Nakita po ba natin sa verse? God had told him to set out. Pero hindi po ibinigay ang detalye ng lugar. Pero ibinigay po yung detalye ng mga pangako. At yun po yung pinanghawakan po ni Abraham. So God may not have told Abraham anything about the new location, but He did tell Abraham the results and the rewards. Minsan po mga kapatid, ganyan po ang Panginoon no? God doesn't give explanations and reasons, just rewards and results. Ulitin ko po mga kapatid, God doesn't give explanations and reasons, just rewards and results. Madalas po, ma-experience po natin yan mga kapatid. Hindi po i-explain agad-agad sa iyo ni Lord lahat ng detalye, lahat ng bagay. You must live by faith talaga and be radical. Pero yung mga promises, alam po ninyo, yun po ang unti-unti po ninyo marirealize, unti-unti po ninyong makikita. We can take the risk of faith because God fulfills His promises. Ang Panginoon po ang tutupad ng Kanya po mga pangako. Ito po mga kapatid, pag hindi po tayo naging radical,
If we do not risk, we forfeit the blessing of the promise. Pag hindi po tayo naging radical, pag hindi po tayo nag-take ng risk, we forfeit the blessing of promise. O tayo din po, mga kapatid, ang hindi po nagkakaroon talaga ng pabor. Mangyayari pa rin ang plano ng Diyos, hindi lang po tayo kasama. Kasi hindi po tayo nag-act according to the faith that God has given us. Kaya mahalaga po mga kapatid talaga, exercise po natin yung atin pong pananampalataya. Number 3, last na po ito. Faith becomes radical because it believes that the dividends are guaranteed. Ulitin ko po. Faith becomes radical because it believes that the dividends are guaranteed. Meron pa mga dividends, dividendo. Di ba? Ano ba yung mga dividendo? Yung bagay na tinanggap mo na kay Lord, puhunan mo na yun eh. Tama ba? Amen po ba? Marami na po ba kayong tinanggap na puhunan sa Lord? Amen. Marami na po tayong na-receive na blessing po sa Kanya. At yung mga na-receive po natin na blessing po na yan, kapag ibinibigay, ini-invest po natin ulit kay Lord, meron po siyang dividend. Tama po ba? Meron pa po siyang ibinabalik. And the dividend is guaranteed. Talaga pong sure po yan na marireceive po natin. Talon lang po tayo from chapter 22, isa sa pinaka-radical sa journey of faith ni Abraham ay yung pagkakaroon po niya ng anak na hinihingi ng Lord na i-offer naman ito sa kanya. Si Isaac. Tama po ba? Meron po siyang isang anak kay Sarai, kay Sarah, at ito po ay hinihingi ng Panginoon na i-offer sa kanya. Chapter 22, verses 1 and the following verses. Babasahin ko lang po mga kapatid para po sa atin pong pag-internalize yung istorya po na ito. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as burnt offering on the mountain I will show you. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the third day, Abraham looked up and saw the place in a distance. He said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Sabihin nga po natin, we will come back. Kung meron po akong gustong praise po dyan, regarding po doon sa point po natin na guaranteed dividends, yung pong we will come back. Meron pa pong maganda dyan. If you read that passage, that chapter, meron pa pong istorya dyan na si Isaac mismo ay nagtatanong. Sabi niya, Daddy, nasan yung ihahandog? Ano mo sabi po niya? The Lord will provide. Ang Panginoon ang magpo-provide. Anak, hindi ikaw yon. Parang malinaw sa isip po ni Abraham, hindi ikaw yon. Pero this is a testing of faith, kaya kitang ibigay, ipagkaloob sa Panginoon. Pero alam ko, dahil ikaw ay favor ng Lord sa akin, at ikaw yung pangako ng Panginoon sa akin na pagsisimula ng maraming lahi, hindi ka kukunin sa akin ni Lord. The Lord will provide. In the meantime, basahin po natin yan, we will come back to you. Ang tawag po dyan natin ay guaranteed dividends. Meron po ibinibigay siya sa Panginoon, meron po siyang ino-offer sa God, willing po siya to give up something for the sake of total surrender. Sabi natin, that is radical faith. At dahil po radical yung kanyang faith, naniniwala po siya, may dividendo ito.
May interest pa ito. Okay? That is the third characteristic of radical faith. Ina-acknowledge po natin na yung faith na nire-risk po natin, meron pong dividends. Dito po sa chapter 22, kagaya po ng atin pong binasa. And ito po mga kapatid, yung sinabi niyan, the Lord will provide. In chapter 22, verse 13, Abraham looked up and there in the thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as burnt offering instead of his son. Sabihin nga po natin, instead of his son. Alam po ninyo, minsan iniisip natin, pag ibibigay natin kay Lord, mawawala. Tama po ba? Kasi yun ang mathematics natin eh. Okay? What you give will be lost. Yun ang iniisip natin. But that's not the irony of life. Ang irony of life, what you give to the Lord's altar will never be lost. Hindi po nawawala. Bumabalik din po ito sa atin. Doon po sa verse 13, nung kanya pong sasaksakin na ang kanya pong anak, pinigilan po siya ng Lord, and when he looked up, he saw a ram na natrap yung sungay doon po sa mga puno, at ito po yung provision ng Lord para po sa kanya na i-offer. Nakapag-worship pa rin siya, nakapag-offer pa rin siya, at na-retain sa kanya ang kanya pong anak. Abraham was faithful to God. Amen po ba? Amen po ba? Pero kadalasan po mga kapatid, not our own faithfulness, but the faithfulness of God to us. Yun po nagmamatter po ng malaki para po yung dividend talaga ay maging garantiya at maibigay po talaga sa atin. Bumalik po ito sa atin. God will provide for you. Madalas na po natin itong pag-aralan mga kapatid. Yung salitang provide, dalawa po ang ibig sabihin po niyan. Dalawang word po yan. Yung una ay pro, ang pangalawa ay video. Yung pro ay before, yung video ay to see. God sees it before. Bago pa nangyari, nakita na po ito ng Panginoon. At yan po galing ang salitang provision. Okay? Ito po mga kapatid, ang ginawa lamang po ni Abraham, nag-trust lang po siya. Naniwala lang po siya. Your trusting might be the key that releases the provisions of God. Yun po ang susi para maranasan po natin ang pagkakaloob ng atin pong Panginoon sa atin. Meron pong ikinote si Stephen Furtick. Sabi niya, our faith and God's faithfulness work together when we trust Him to do great things. Ulitin ko lang po, our faith and God's faithfulness work together. Kailangan po talaga, kambal po yan. Pananampalataya natin at katapatan ng Panginoon, it works together when we trust Him to do great things. If you want to see great things from the Lord, kailangan po mga kapatid, meron talagang radical faith. May pananampalataya. And you will see the faithfulness of our God. I challenge you mga kapatid today to take a risk of faith. Hindi ko po alam, after ma-experience po natin na maraming bagay, pwedeng lumobo lalo yung ating pananampalataya. Sa marami, malamang na-exercise po talaga ng grabe yung pananampalataya. Or kung marami po tayong question sa buhay, baka lumiit po yung ating pananampalataya. Pero majority of people, lalong lumaki ang paniniwala po nila sa magagawa at provision po ng Panginoon. So, pwede po ang God, perhaps God is sending you to your Moriah, Mount Moriah,
And He is calling you to sacrifice something for Him. Meron po tayo mga Isaac. Tama po ba? Maybe you are asking and you are thinking that God is asking too much. Minsan ganun no? Lord, sobra naman yan. Lord, wag naman yan. Lord, wag ito. Iba na lang. Lord, wag ngayon. Bukas na lang. Lord, wag ngayon. Next year na lang. So marami po tayong pagpapaliban. Ayaw po nating isurrender ang buhay po natin sa Panginoon. Kasi ang iniisip nga po natin, He is asking too much. He is asking for more. Pero malay po natin, yung inaas sa atin ng Lord, ito po talaga yung susi para po sa limitless possibilities sa buhay po natin. Si Abraham walang anak. Pero siya ay naging father of many nations. Wala lang po siya. Walang pangalan si Abraham. Nag-aalaga lang din po ng tupa. Normal routine of life. Pero sabi, I will give you a great name. Imagine that mga kapatid. Yung blessing po natin na pwedeng tanggapin, nakasalalay din po sa blessing na tinanggap po ni Abraham. Those who bless you, I will bless. Those who curses you, I will curse. Nakasalalay po sa kanya mga kapatid. So, ano po ang iniisip po ninyong hinihingi ng Panginoon? If He is asking too much, baka sobrang laki din ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Be radical. Kung minsan baka kailangan ng change, kailangan mag-set out, kailangan humakbang, kailangan umalis doon po sa mga familiar things, normal routine na nakasanayan po natin, then you will see the hands of God working in your life. So He is just waiting for our total surrender. Tayo po tayong lahat mga kapatid. Tayo po ay mananalangin. Tayo po ba mga kapatid, yung meron po minsan mga excuses, Lord, wag naman ito, wag mong pakialaman ito, Lord. Iba na lang ang kaya kong i-offer sa iyo. Lord, wag yung aking time. Lord, wag yung aking sarili. Okay, Lord, wag yung aking possession. Pwede ko ibigay sa iyo lahat, wag naman yung aking finances. Lord, wag yung ngayon. Wag bukas. Kung wag ngayon at wag bukas, kailan, anak? Merong hinihingi sa atin ng Panginoon. Pero alam po ninyo, sabi po dito, Abraham set out. Early in the morning, Abraham traveled. Meron pong action talaga yung kanyang pananampalataya. Ano pong sinasabi po sa atin ng Panginoon? Shall we bow our heads and let us talk to God right now? At hilingin po natin, personal po siyang mangusap po sa atin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat po sa inyo pong salita na patuloy na nagko-convict, patuloy, Panginoon, na nangungusap, patuloy na nagre-remind, Panginoon, sa amin. Nihiling po namin, Panginoon, na sa umaga pong ito, patuloy po kayo, Panginoon, na kumilos. Bigyan niyo po kami ng magagandang desisyon na ito po, Panginoon, ay papunta dun sa mga rewards, dun po sa mga pangako po ninyo, Panginoon, na pwede po naming makamtan. Lord, we believe in your word na meron po kaming mga limitless possibilities na nakahanda, mga plano po ninyo sa amin. Naranasan na po namin ang iba, but alam po namin the best is yet to come in our lives. Pinangahawakan po namin ito, hindi pa po tapos kayo, Panginoon, sa amin. Salamat po, continue to bless us, O God, to continue to give us your favor and guidance, O God. Salamat po ng marami sa inyo. Ito pong aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen.